Ganteng si dating Congressman Zaldico, tila gusto raw niyang makipagdialogo. Pero ayon po sa DILG, kailangan pang linawin kung susuko na nga ba siya o patuloy na magmamatigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ayan na mga kababayan, itong si Zaldico ay lumantad na at lalantad, susuko na. At nga ko nga mga kababayan, kabado na po sila. Kabado na po sila rito. At ito pong si Onggoy, di ba to? Nakakita na po kayo ng Onggoy na umiyak mga kababayan. Naku po, mangit siguro. Benedict, may plano ba na magretiro ang dating PNP chief? Magandang umaga, Ella. Ayon nga kay Undersecretary Nicolas Torre III, dahil presidential appointee siya ay mananatili siyang nakaantabay at nakahanda siyang sumunod sa kung ano man ang iuutos ng Pangulo sa kanya. Ayan na mga kababayan, si Torre po, na karma na. Maliwanag mga kababayan, karma is real. Mga kababayan, at itong si Romualdez sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing, tiyak na po, dadalo na ito. Arrest number 28, Raymond at Paas, kaya ipapatawag si dati Speaker Martin Romualdez. Raymond. Ayan na mga kababayan, karma is real. Reckoning is coming, sabi nga ni Tatay Digong. Wag na po tayong masyado pang tawag nito, yung parang malungkot. Dahil ito na po, unti-unti na pong tumatalab ang inyong mga panalangin. Ang tanong mga kababayan, yung wish kaya ni Cara David, kailan kayo matutupad? Kaya kung ako sa inyo, wag muna kayo manalangin para mas mauna. Ano ba gusto nyo? Yung panalangin nyo matupad o yung kay Cara David wish? Anyway mga kababayan, joke lang po yun ha. Wala pa akong ibang ibig sabihin. Ginagawa lang po natin ng konting joke sapagkat napakabibigat po ng mga issue nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngunit bago tayong pumalaot sa mga detalye ng ating mga balita at pag-aalboroto, ang pag-aalboroto ni Pinky, basura daw, di umano. Ang sinasabi ni Super Ate, basura nga ba? Makikita nyo mga kababayan kung paano po natin ibasura. Ito pong wala pong kakwenta-kwentang Blue Ribbon Committee ni Lacson, mga kababayan. At yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share, lalo na sa mga regular natin mga viewers at mga solid supporters ng VMR channel na mga DDS. Thank you sa inyo lahat kabayan. At sa mga bago lang nakabisita na padaan lang, at sa mga basher, maraming salamat din po sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo pong paulit-ulit na masaktan, masaktan ang inyong mga kalooban dahil dito pa sa channel na ito, tiyak, diretso po sa inyong sentido ang ating reaksyon at opinion. Now, kung i-consider mo po itong i-like, i-share at i-subscribe, wala pong bayad yan. Hindi po masasaktan ang iyong bulsa. Kaya ano pang hinintay mo? Subscribe na! VMR channel! Tuloy na po tayo mga kababayan sa detalye. Eto na po, si Zaldico ay talagang nagpaparamdam na at pupunta na po sa hearing. Susuko na ito mga kababayan. Panoorin natin. Nakulong na si Sara Diskaya, pati na rin si Bong Revilla. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang isa sa mga pangunahing idinidiin sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ilang buwan nang pinaghahanap si Ko na idinadawit din sa insertions sa 2025 national budget. Inihayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na muli raw nagparamdam ang dating kongresista. Nagpadala raw ng filler si Ko sa isang grupo ng mga pari para ihayag ang kagustuhan nitong makipagdialogo. Ayon pa sa kalihim, nakarating na rin ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Handa naman daw si Remulla na makipag-usap sa kampo ni Ko. Pero sabi ni Remulla, patuloy pa rin niyang biniberipika ang sinasabing pagpaparamdam, lalo't pinagpasapasahan na ang mensahe. Alam ko lang may nagre-reach out. So no exact personalities, wala akong pakana. Siyempre we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. wag na kami kausapin. Inilabas noong November 2025 ang arrest warrant laban kay Ko. Kaugnay Para naman napakagaling-galing, napakasanto-santo mo. Pero kung bribe mo na kaming kausapin, mima lang yan.
Kung mayroon pa lang nang babribe sa inyo, bakit hindi mo kinasuhan? Bugo! Wag kami, John Beck, Rimulya. Ginagawa niyong tanga talaga mga Pilipino, ano? Nakakainis mga kababayan. Biruin mo, out of nowhere. Pero kung bribe, nagpaparamdam na si Saldico, pero kung iba-bribe kami, ay wag na. Hindi na. Ano yun? Yung sinasabi ninyong pinapalipad ninyo na nagbabribe, bakit ninyo kinasuhan? Kasuhan nyo! Alam mo yan eh. Oh, bakit hindi mo kasuhan? Kakampi nyo? Ay, itanong ko lang naman yan, di ba? Ngayon, kung sasabihin mo, ay hindi naman totoo yun, at may makalam pala, marites ka rin. Kakainis no? ng maanomalya umanong road dike project sa Oriental Mindoro. Hinihinalang sa Portugal, nagtatago ngayon ang dating kongresista. Suspetsya kasi ng DILG, may hawak na Portuguese passport si Ko. Aminado si Secretary Remulla, hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pag before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime. Then he has to be tried there. Criminal mind talaga. May escape route kagad eh. Di ba? Ang galing na escape route niya. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa na 1 year na siya abroad. Hindi nakauwi dito. Talaga ang galing ng kanyang criminal mind talaga daw. May escape route kaagad. So, ibig sabihin, no, nakapaghanda, natusuan kayo ni Saldico. Di ba? Mas na, kung magaling kayo, matalino kayo, mas natalino pa si Saldico sa inyo. At hindi kayang katakataka mga kababayan kasi may napanood akong video, parang documentary kay Saldico, na itong si Saldico hindi naman to ganun kayaman eh. Napakahusay lang ito. Siguro may dugo nga talaga itong incheck kasi ko ang apelyido, no? Napakahusay daw nito sa business. No? Malakas daw, mabilis daw talaga umangat ito sa business. Ang problema, nakapasok pa sa politika, ginawang business. Ayan, mas lalo siyang umasinso. Yung mga kababayan. Kaya mahusay po ito si Saldico sa totoo lang. Dahil natunugan niya na eh. Nung una kasi, di ba, ang tagal-tagal na nung gusto ng taong bayan na mapauwi si Saldico dito, pero itong gobyerno natin, kasama yung DFA, ay bantulot para gumawa ng paraan para mapauwi si Saldico. Ngayon, nung nagkanta na si Saldico, kinakanta na sila, ayun na, saka na sila ngayon, nagkukumahog ngayon na hulihin or dakpin or hanapin si Saldico. Tapos ngayon sasabihin ni John Beck, criminal minds talaga, may escape route na kaagad. Ugo, dahil yun sa inyo, dahil alam niya na hindi na maganda ang inyong gagawin, kaya nakapaghanda na rin siya. Matalino rin eh, no? Kumbaga sabi nga nila, tuso man ang matching na paglalangan din. Ganun. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pa siyang nababalitaan sa umunoy paramdam ni Saldico. Gayunman, hindi raw ito Again nililinaw ko kabayan, hindi ko po pinupuri dito si Saldico. Rinireaksyonan ko lang po, punto by punto, itong mga sinasabi ni John Beck laban kay Saldico. Pero nung never kong pinagtatanggol yan or ano. Sinasabi ko lang ito practically at logically, yan po yung analogy at opinion ko kabayan. makakaapekto sa mga kinakaharap niyang reklamo. We don't weigh evidences na wala naman doon sa proseso, no? So, pag sinabi mo lang feelers, paano makakaapekto yon, di ba? Kasi siyempre, pag nagsasalita ito, yung pangalan nito mga kabayan, tuwing nagsasalita ito, naalala ko si Pinoy. No? Parang, mayroon lagi, parang, pagdating sa dulo, patanong eh. Parang kailangan mo sagutin bawat nagtatanong ka ba o may nagpapaliwanag. Hindi natin maano, no? siyempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pira-pirasong ebidensya, ay kung ano yung sinasabit sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Yan mga kababayan, itong si Saldico ay kabado na po sila. Once po ito pumunta po dito dahil hindi po ito nila, no? Hindi po nila hawak at hindi po kabi sa kanila yung sinasabi, yung tono ng kanta ni Saldico. Alam naman po natin, ilang video na po ang nireveal ni Saldico. Kaya alam nyo, ano pa man ang sabihin natin, ano pa man ang sabihin nila, kabado po dito ang Marcos administration. Dahil pag yan po nakarating dito mga kababayan at safe, ligtas, hindi po yan. Wag naman po sanang mapinoy, manoynoy. Wag naman po sana, Ibang airport naman siguro, diyan ka naman muna sa sa Bicol, sa Naga, yung pinagawa ni Tatay Digong, di ba? Mayroon naman doon na bagong airport na pinagawa sa Tatay Digong, doon ka na lang gumawa.
ay doon ka na lang lumapag. Para wag ka naman ma-part to. Mga kababayan, pero sa totoo lang, seryosong usapan, gabado po sila rito. Kasi matindi po ang mga revelasyon ni Saldico. Tandaan po ninyo, matalino si Saldico at mayroon po siyang mga hawak na mga papel. Kumpleto po siya ng resibo. At yung hawak ni Saldico, pwede po yan makita sa computer at national records. Kaya napakabigat po at napakatindi po ng hawak ni Saldico. Kaya sana, kasama ng ating mga kakampi, na mga followers, supporters, kung sino man yung mga nandyan, ipagmalasakit nyo ang kaligtasan ni Saldico. Kasi ako naniniwala, alam ko may kasalanan ito si Saldico, pero alam ko na malaki po ang papel ni Saldico at malaki ang kanyang magagawa para matukoy talaga ang mastermind. Mga kababayan. Yan. Yan po ang ano ko kay Saldico. Ito na si Torre, mga kababayan. Paano siya nakarma? Ito, panoorin nyo. Pero nais mo nang makipag-usap ng ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager sa kanyang mga boss para linawin ang usapin sa kanyang optional retirement. Base sa mga naunang pahayag ng National Police Commission o NAPOLCOM, noon pang December 26, 2025 ay epektibo na ang optional retirement ng dating Philippine National Police Chief. Bagay na pinabulaanan naman ni Torre dahil wala pa anya siyang isinusumite at pinipirmahan. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So let's leave it at that muna. Kasi mag-uusap muna kami ng aking mga boss. Titignan ko muna kung anong nangyari. Pero nag-file po kayo ng optional retirement? No. Ayon pa kay Undersecretary Torre, hindi na rin bago na may mga matataas na opisyal ng pulisya ang nagtatrabaho sa ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Marami. Until now, may mga active dyan na police officers na kababalik lang sa PNP. High-ranking police officers na 10 years nagstay sa BI, sa Bureau of Immigration, on secondment. And hindi yan ang first, hindi rin yan ang last sigurado because it is upon the option of the President to deploy people in accordance to the needs as he sees it. Samantala, kaninang umaga ay ininspeksyon ni Yusek Torre kasama ang Valenzuela Local Government Unit. Yan mga kababayan ha. Ito alam nyo, puwera dito puwera pambabas dito kay Torre. Pero sa totoo lang, malamang sa malamang, nararamdaman na ni Torre ngayon yung karma at gaba dito sa kanya. Bakit? Pansinin nyo mga kababayan ha. Itong style ni Marcos admin, nangyayari na sa kanya. Naalala yung si Versamin? Naalala nyo yung si Bakandaman? Nalaman na lang nila, resign na sila. Sino nagbabalita? Mga mainstream media, mga kung sino-sino, di ba? O, di ba ngayon, mga mainstream media din, alam nyo, naisahan po si Torre nitong Marcos admin, nitong si Dayunyor. Ginulangan, ha? Ginulangan siya. At ginamit uli yung style niya. Kunwari si BBM, ha? Ilalagay siya doon sa... Alam nyo, kunyari lang ito eh. Kasi si Torre, matagal pa eh. 2027 pa ang kanyang retirement eh. 2027 pa. So halos 2 taon pa. Kulang-kulang 2 taon pa. Dapat sana siya. Ang problema, itong Marcos Bangag, wala po talaga itong utang na loob. At ngayon, ginagawa na nila ito kay Torre. Kaya may racist sa'yo, Torre. At hindi lang yan, Salamat ka nga, binigyan ka pa ng posisyon. Kaya ka lang naman binigyan ng posisyon. Ito, basa ko lang ito mga kababayan ha. Kaya lang ito si Torre binigyan ng posisyon para hindi ito bumaliktad. Hindi ito magngaw-ngaw. Hindi ito magalit kay BBM. Pero unti-unti ito mga kababayan. Unti-unti ito. Pansinin nyo nga ngayon, madalas na ito nakikita sa mga side ng mga dilawan. At noon pa man, favorite na ito ng mga dilawan, itong si Torre. Mga kakampo ng mga dilawan. Kaya ngayon mga kababayan, ito ang mangyayari. Masisibak ito si Torre. Pag nagkaroon ito ng issue dyan sa MMDA. At pag nangyari yon, tapos, goodbye bunot ang pangarap mo, Torre. Kaya si Torre, mga kababayan, ayaw na ayaw pa niyang mag-resign.
ayaw na ayaw pa niya mag-early retirement. Dahil oras po na mag-early retirement ito, tapos si Tory, mga kababayan. Mawawala na po ito sa limelight. Doon na po mararamdaman niya na ang ultimate na gaba sa kanyang mga ginawa. Bakit? Alam nyo, kaya lang naman ito nagiging relevant pa ngayon dahil mayroon pa siyang hinahawakang posisyon. Ano yon? Una, 4-star general pa siya. Hindi pa niya officially binibitawan. Sipin nyo, ang 4-star general, MMDE na lang ang trabaho, tagawalis na. 'Di ba? Malaking ano 'yan, malaking disgrace, no? Malaking kahihiyan 'yan sa iyong pagiging PNP chief general. Ginawa ka lang manager, general manager ka rin naman. Manager ka rin naman. Kaya lang sa mga paglilinis. Metro 8. Excuse me. Tapos, ayan mga kababayan, hindi niya binibitawan. Plus, ito nga ngayon. Yan lang yung trabaho niya. Pero pag wala na ito, ay papaano? Sa MMDA pa naman, mayat maya may controversial dyan. Ay papaano kung masangkot ito sa Tory dyan? Eh di sibak ito. Di ba? Eh kung halimbawa mayroon dyan nagkaroon ng bulilyaso, alam nyo naman ang MMDA, madalas dyan, maingay din yan. Makikita at malalaman natin mga kababayan. Pero, once na binitawan na ni Tory itong kanyang 4-star general rank, malamang mabilis pa sa alas 4 mahahanapan ito ng butas para masibak din sa pagka general manager ng MMDA. Yan ay hula ko lang, kabayan. Yan ay analogy ko lang. Dahil ganito po katalamak itong Marcos administration, di ba? Kahit gaano pa kalaki ang nagawa mong kabutihan, nagawa mong tulong dito sa Marcos administration na ito, wala pong kakwenta-kwenta yan. Tandaan mo yan, Tory. Yan yata ang nakalimutan mo. Kaya dahil dyan, mirisi sa'yo. Gaba mo na yan. Gaba mo na yan, Tory. At wag kang mag-aasam na tumakbo ka pa ng senador at vice president o kaya president. Mapapahiya ka lalo. At yan na siguro yung pinakamasaklap at ang pinakamararamdaman mong sakit. Dahil isusuka ka talaga ng taong bayan. Maniwala ka, Tory. Ayan nga si si Trillanes Kahit mayor na nga lang tinakbo, hindi pa nanalo. Baka nga, barangay tanod, baka hindi pa yun manalo. Di ba? Yan mga kababayan. So, di ba? Yan po ang mangyayari kay Tory. Sige, punta naman tayo rito kay Martin. Si Martin ipapatawag na at makakarating na yan sa Blue Ribbon Committee ni Ping. Mayor hindi pala Blue Ribbon kundi Pink Ribbon Committee. Elaine, magandang marinig mismo mula kay dating House Speaker Martin Romualdez ng kanyang paliwanag sa report na siya ang nakabili at bagong may-ari ng bahay na binili sa number 30 Tamarin Street, South Forge, Makati City. Ito yan ang maganda. Kaya kailangan mo Martin Romualdez dumalo at ikaw naman, Pink, dapat ipatawag mo talaga yan. Huwag ka nang umibas doon sa suggestions ni Senator Marcolita na ipatawag yan. Ipatawag yan kasi marami na po talaga mga isyong lumalabas Huwag nyo nang iiwas si Martin. Bakit nyo ba ayaw ipatawag? Pwede naman ipatawag yan. Nasa kanya kung ayaw niyang pumunta, pero at least pinatawag mo, Peng. Paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng paglutang ng pangalan ni Romualdez sa nakaraang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa susunod na hearing ay kanilang iimbitahan ang dating Speaker at ipadadaan kay House Speaker Faustino Boji D. III ang imbitasyon dahil hindi naman nila ito mapilit na dumalo dahil sa umiiral na inter-parliamentary courtesy. Iimbitahan din si Attorney Jose Raulito Paras ng Golden Peasant Holdings Corporation na siyang nakabili ng bahay. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon sa tatlong mga kumpanyang konektado kay Romualdez. Para kay Lacson, kung sasabihin ni Paras na siya ang bumili ng property, ay kailangan nitong patunayan sa Bureau of Internal Revenue ang kanyang kakayahang bumili nito dahil hindi biro ang halaga ng bahay sa Tamarin Street. Sa report na tinanggap ng senador ay napenta ang bahay sa hindi bababa sa 1 bilyong piso. Magpapatawag din ng kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC para makatulong sa pagbibigay linaw hinggil dito. Matatanda na sa hearing nitong nakaraang Lunes ay dalawang testigo ang nagturo
kay Ginoong Curly Discaya na siya umano ang nakipag-usap sa kanila at nagsabi na nabili na ng bahay o kailangan na nilang lisanin ng bahay dahil may pago ng may-ari sa katauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Raymond, Ito si Harvey. todo ba yung original daw na may-ari ng bahay ay Magsaysay ho ba? Yan yung ba pamilya nung sikat na painter? Magsaysay? Hindi kaya si Father Flavi, yung Magsaysay Awarde. Father! Ikaw pa may-ari ng bahay dyan. Kaya maganyan na matindi ka kung makabanat sa mga Duterte. Ikaw bang nakabili niyan? Ikaw ba may-ari dyan? Magsaysay eh. Ay, Bimar, tarantado. Buisit ka, Bimar. Mali. Magsaysay Awarde. Hindi siya may-ari. Magsaysay Awarde siya. Yung nabanggit na sa hearing, Doris Magsaysay ho. Ayan, Magsaysay ho. Ayan, Doris Magsaysay ho pala. Si Father naman pala, Magsaysay Awarde lang. Father, paano mo maging Magsaysay Awarde? Pakituro mo nga sa amin, pakibulong nga. Yun daw yung original na may-ari, tapos pinaupahan niya. Yun yung ang malupit kasi doon, Mayor, is yung nangungupahan. Nakalimutan ko lang yung pangalan, nahanap ko pa dito yung nangungupahan. Kumbaga existing pa yung lease contract. Biglang nabenta yung bahay. Kaya binigyan lang sila, imagine mo January 29 na receive yung email, dapat ay 31. Alis na sila doon sa laki ng bahay na ililipat yung gamit, Mayor. Na humingi sila ng palugit, pero binigyan lang daw sila hanggang February 3. Doon na dumating sila, yun yung pagdating ni Mr. Curly Discaya, dahil para tulungan na nga daw sila sa paglilipat dahil nagmamadali yung may-ari na si Speaker Romualdez supposedly na kailangan ng umalis sila doon para maipagawa na at magamit na nila yung nasasabing bahay. Ayan, pero tinatanggi naman ni Carly Discaya, Attorney Samaniego, ha? Sabi, hindi ko kilala yung dalawang yan. Hindi pa nakapasok ng Forbes Park. Merong term yung mga abogado din dyan, Mayor, na sabi ni Senator Kiko. Anong term sa mga ganyan? General denial. General denial. Natural naman sa tao daw yun na walang umaamin. Ayan. Eto pat, bumanat pa si Senator Risa Ontiveros kahapon. Anong sabi sa mga Discaya? Ayaw to ni Attorney Samaniego, ha? Jerry, hold upper na, pabiktim pa. Grabe, lupit na. Anyway, so kaya ipapatawag si si Speaker Martin. Pag i-schedule pa, Mayor, yung susunod na hearing, so mukhang talagang hahaba pa ito. Medyo hahaba pa yung kwento to. Wala pang schedule ngayon at yun na ating alamin dahil Monday naman na ay babalik na ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Mayor. Sabi ng ating bubit, meron pang billion investment sa Veterans Bank. Allah. Grabe. Talaga, billion talaga. Nakalula ngayon, ha? Samantalang... Hindi niya na mabilang lakay. Diyos ko, madadala ba nila sa langit? Kaya nung narinig ko yung Tamarin Street, Mayor, naalala ko si Resty de Quiruz. Bakit? Bumili din naman si Resty de Quiruz sa Tamarin Street. Hindi, may bagong-bago. Kararating ko lang ng Maynila. Parang pangatlong gabi ko pa lang na nag-duty. Sinama na ako dyan. Sa Tamarin Street? Meron siyang kaibigan na caretaker dyan. Di ba yung Tamarin Street, Mayor, yun yung kung galing ka ng EDSA papunta ng BGC, yun yung huling-huling kanto sa kanan. Ganun ba yun? Tamarin Street. Yun yung last na kanto. Papasok doon, merong kaibigan si Resty doon na caretaker ng bahay. Kaya Ayan mga kababayan, iba na ang usapan nila, no? So dyan, itong si Romualdez ay mahalaga po na ipatawag at ipinapatawag na nga at kailangan pumunta po talaga siya para magkaalaman na kaya nga mga kababayan, huwag po tayong matatabangan bagamat ayun na nga, no?
naglabas na nga itong sila Senator Marcoleta ng sarili nilang minority report na tinawag na ito naman ay ikinabuisit ni Pinky. Nabuisit dito si Pinky at tinawag nga itong basurahan daw, basura, mga kababayan. At nagsagutan na nga po sila rito ni Senator Amy, no? Asan ba 'yon? Oo, mga kababayan. Pero bago natin puntahan 'yon tungkol sa basura na 'yan, ito muna. Naalala niyo mga kababayan yung isang post natin nakaraan na mayroong sinasabi na ito daw si dating senador Ramon Revilla, Bong Revilla, ay parang bumaliktad at tinuturo itong si Vice President Sara Duterte na isa daw sa mastermind ng flood control. Which is mga kababayan, hindi po natin, nang atin po itong hinanap sa mga mainstream media, wala po tayong nakita mga kababayan. Pero may mga nakita lang po tayo sa mga social media. Ganyan pa man, isinare po natin sa inyo yon, pero sinabi ko po sa inyo yon na hindi pa po natin nakikita, hindi pa po ito nababalidate, no? Kung ito nga ba ay totoo na sinasabi, may sinabing ganito si senator or dating senador Bong Revilla. Now mga kababayan, eto na po ngayon, mayroon na po tayong nakita. Ito nga ba talaga ay validated or ito nga ba talaga ay totoo na sinabi ni dating senador Revilla laban dito kay Vice President Sara Duterte? Tingnan nyo po ito mga kababayan, na nakita po ako nang nag-research po tayo, nakita ko po ito post ng GMA. Tingnan nyo po kung totoo nga ba na sinabi ni Senator Revilla or hindi laban ito kay Vice President Sara. Ito po. Nag-post po ang JMA TV post. Ayan o. A fake news item bearing the new JMA News TV logo is currently circulating online. JMA News TV, one of JMA International linear channels available overseas alongside JMA Live TV and flagship channel JMA Pinoy TV, did not post, ayan mga kababayan, produce or authorize this content. The public is advised to rely only on official social media platforms of JMA Network for verified and accurate information. To our global Pinoys, wherever you are in the world, stay updated with the latest news from the Philippines on JMA News TV. Ito po mga kababayan, ano ba itong pinost, no? Nang nagsisirculate daw, ayan no? Sabi dito, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Maliwanag mga kababayan na fake news, hindi po validated at hindi po galing sa JMA News TV yung nasabing pahayag ni Senator Ramon Revilla na di umano si Senator Ramon Revilla daw ay tinuturo si Vice President Sara Duterte na mastermind sa flood control. So sabi ko nga doon sa inyo noon nung reaksyonan natin ito, hindi ko pa po ito nakita sa ibang mga mainstream media. Ito na nga ngayon, ang nakita po natin, fake news po pala yon. So relax po tayo mga kababayan, kasi nga po sinabi ko rin naman doon sa aking reaction video na mahirap pong basta bumaliktad dito si Senador Revilla or ituturo niya si Vice President Sara Duterte kahit magpitpitan pa ng bayag. Bakit? Una, nung impeachment nga yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak ay hindi po pumirma laban sa impeachment ni VP Inday Sara. So wala pang ganitong issue noon eh. 'Di ba mga kababayan? So talagang ganito. At itong kanyang issue ngayon, ako naniniwala ako, no, bagamat ito si Senator Revilla na nasangkot din noon sa PDAP barrel ng Janet Napoles, ako naniniwala na inosente ito. Pero hindi pa ako bilib dito ha. Tandaan po ninyo, hindi ko po ito binoto. Pero ako naniniwala ako, personal ko lang itong damdamin, inosente ito eh. Oo. Sa tingin ko lang ha. Kahit ayaw ko ito, kahit budots ito, ayaw ko ito. Ayaw ko ito, pero hindi ako naniniwala. At ang anong pinaniniwalaan ko? Pinaniniwalaan ko na nanalo ito noong nakarang eleksyon at nadaya ito.
Yan po mga kababayan. Kung sang-ayon po kayo sa aking opinion, salamat. Kung hindi naman kayo sang-ayon, comment nyo kung bakit. Basta yan. So, fake news yan mga kababayan ha. Wala daw pong sinabi si Senator Ramon Revilla ng ganyan. At wala po pong post ang JAB na ganyan. Okay? So, maliwanag na yan mga kababayan. Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na pambabastos ang inilabas na minority report ng ilang senador kaugnay sa investigasyon ng komite sa flood control issue. Pumalag ang isa sa mga pumirma sa report na si Senadora Amy Marcos sa sinabi ni Lacson. May unang balita si Chino Gaston. Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control scandal na nilagdaan ng minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 miyembro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input o isama doon sa final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi tumalo sa hearing ng committee. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Pero ang investigasyon sa flood control gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya umano ng mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing property. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senadora Marcos na taong bayan daw ang pinatunguhan ng ginawa nilang minority report. Wala raw siyang alam sa basurahan at hindi rin daw siya ang may basurang pinagtatakpan. Ayaw raw ng senadora na patulan ang usaping respeto. Aniya, kung may pinakamalaking bastusan dito, yun ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Bastusan. Iyak dito si Senator Pinky Lacson, mga kababayan. Ayan naman talagang totoo di ba? Ang sino pong nababastos dito, yung talino ng mga Pilipino. Basahin ko lang mga kababayan. Ang pinatunguhan ng minority report ay ang pinatunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Ang mamamayang Pilipino ay hindi basurahan. Kahit pa paulit-ulit ng tinatakpan at binababoy, wala akong alam sa basurahan. Hindi ako ang may basurang pinagtatakpan. Lacson! Ayokong patulan ang usaping respeto.
kung may pinakamalaking bastusan dito, yun ay ang pangbabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Ha! 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 Ang sakit! Pink Ribbon Committee. Ang sakit-sakit niyan. Yan naman talaga ang totoo eh. Ang bastos talaga, yung bastusin mo at maliitin mo ang talino ng mga Pilipino. At wala naman po talagang basurang pinagtatakpan. Itong sila, Senator Aimee at si Senator Marcolita. Dahil nung nagsabi ng basura, binulgar ang basura, nitong si Sergeant Gutesa, tila bagang napipi at bingi kayo dyan sa Senado noon at wala mang nagtanong sa inyo kung saan papunta ang basura at bakit mayroon mga basura sa napakagagandang bahay dyan sa The Forbes at dyan sa Malacanang. Pwede nyo naman dalhin sa Payatas. Bakit sa basurahan pa? Bakit sa Malacanang nyo pa nilagay ang basura? Hindi ba ito isang pang-i-insulto? Ha? Pang-i-insulto ito sa Malacanang? At dito naman sa Forbes Park, Mantaquinao, napakayamang lugar, napakalinis. Diyan nyo dadalhin ng basura? Nanak ng teteng. Alam ko may mga basura dyan sa Malacanang. Alam ko may mga basura dyan sa Forbes Park. Bakit hindi yan ang itapon ninyo doon sa dam site? Bakit papunta dyan ang mga basura? Ito ang dapat mong alamin at dapat mong ipaliwanag sa taong bayan. Dahil ang mga taong bayan ay alam ang basurang mabantot at alam ang basurang mabango. Sorry, Peng. Sorry, Peng. Tablado ka dito. 2 senador lang ito at minority lang ito. Pero, kahit 2 senador at minority lang report ito, naniniwala ang taong bayan. Credible ang report na ito. At ito yung report na walang pinagtatakpan. Dahil dyan mga kababayan, nagmamadali po tayo. Maraming salamat. Saka na lang po tayo mag-shoutout. Maraming po salamat sa inyo lahat. Pilipinas, as always,